Alright? So again, our topic this morning is about God's promotion. And the title of our message, Let Us Enjoy God's Promotion. Ang magiging teksto po natin ay ang Psalm chapter 75. Psalm chapter 75 verses 6 and 7. Exactly, ganito po ang sinabi ng Bible. For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He putteth down one and setteth up another. Pagpalain po ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang salita. Alam po natin na ito po ay naisulat ng psalmist, si Asaph in particular. At kilala po natin si Asaph, siya po ay musician, tagapangasiwa sa masasabi nating worship sa sanctuary ng Panginoon. And at the same time, siya po ay prophet. At isa nga po sa sumulat ng aklat ng mga awit. So, ang pinaka-background po niya, meron pong tinatawag na political instability. And in fact, po pwede nating sabihin na meron na pong anticipation. Like sa buhay po ni David, na kung saan siya po ay taong pili ng Panginoon. And it is good to somehow learn from this message, the principle sa usapan po ng promotion. Particularly, divine promotion. Mga kapatid, mga minamahal, pag nag-usap po tayo ng promotion, siyempre po ang typical at ang kalimitan, ang common knowledge po natin, pagka pinag-usapan ng promotion, ang idea po like sa work, 'di ba, sa trabaho. Pero actually po, pag pinag-aralan po natin sa Biblia, marami pong po pwedeng maging kapahayagan ang pamamaraan ng promotion ng ating Panginoon. Ito po ay promotion in position, in our profession, and even in our possession. Yan po ang ilan sa mga po pwede nating sabihin na pamamaraan ng Diyos. Kumbaga sa simple at payak na salita po, ito yung pagtataas ng Diyos, yung pag-aangat ng Panginoon sa atin. And it is good to make sure na ang Diyos ang papabayaan po nating magpasya para sa ating pong pag-angat. Ano po? And I hope na matututo po tayo dito po sa mensahe natin. Basically, ang idea po, ito po yung sinabi ng verse number 7, but God is the judge. He putteth down one and setteth up another. So, ito po ang isang bagay na dapat maging paalala po sa bawat isa sa atin na ang Diyos po natin, siya po yung may kakayahang magbaba, siya rin po yung may kakayahang magtaas. At yan po ang sinasabi ko na promotion. It is good to experience God's promotion. It is good to enjoy God's promotion. And it is good to exalt God in our promotion. Ibig sabihin po mga kapatid, maganda po na sa buhay natin, maranasan po natin yung pagtataas ng Diyos. Huwag kang gumawa ng sarili mong diskarte. Huwag sa sarili mong pagsisikap. Ang buhay natin bilang Kristiyano sa kamay ng Diyos, and then, hayaan mo ang kapasyahan ng Panginoon. Even yung perfect timing, pwede mong ipagkatiwala sa Diyos. Alam niya. At ngayon po, kasama po natin si Ma'am Imelda Claridades. So, siya po mismo ang masasabi nating witness or mismong naging bahagi po siya ng aming pong humble beginning. How we started. Kung paano po kami tinrain. Kung ano po ang aming mga dinaanan, kung ano po ang aming mga naranasan. So, si Ma'am mismo, witness, wag na po sa iba, sa akin na lang po. And by sight, kung ako sa sarili ko, parang naiimposiblihan po ako na ang katulad ko ay magagamit ng Panginoon sa paraan ng kung paano po niya nagagamit ang inyong lingkod. Kumbaga, kung ang basis po natin, sight, kung ang basis po natin yung human standard or sabihin nating kaisipan ng typical na tao, wala pong kahit sino sigurong po pwedeng makapag-isip na kung paano pong ang Diyos ay gumagawa at kumikilos sa buhay ko, mapapangyayari po ito. That is, masasabi nating very impossible, humanly speaking and by sight. That is the reason why I want to emphasize to you that it is really great and wonderful to experience in your life God's promotion and for us to enjoy God's promotion and for us to exalt Him. Diba?
kung paano tayo po ay kanyang pinopromote. So, yun po mga kapatid, just for you to have an idea. Kami po ay, yes, nag-aral po kami, and in fact, approaching college po ako that time. So, kung tutuusin po, parang mga tatambay-tambay lang po kami, mga parang walang mangyayari po sa buhay namin. At ngayon po, gusto kong sabihin sa inyo, kahit yung mga anak-anak ko po sa ministry, ma'am, sinasabihan ko po sila, just try to imagine kung anong ginawa ng Panginoon sa atin. It is good to somehow makita natin kung papaano at saan tayo sinimulan ng ating Panginoon. You cannot underestimate what God can do sa buhay po natin. Yes. Kaya huwag kang mabuhay sa sarili mo. Mabuhay po tayo sa kamay, sa pangangalaga, at doon po sa plano ng ating Panginoon. Kaya naa-amaze po ako, mga kapatid, and I can say that it is really overwhelming na kung paanong ang inyong lingkod mula po sa masasabi nating kalagayang parang wala namang magagawa. Pero nung ilagay na sa kamay ng Diyos, that is actually one of my encouragement doon po sa marami. Nasabi ko, maaaring 2 pirasong isda lamang yan. Maaaring 5 pirasong tinapay lamang po yan. Maaari pong slingshot lang po yan. Di po ba? Maaaring tungkod lamang po yan. Pero ibang usapan kapag ka po Diyos na ang kumilos. Yan pong 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay, ilagay mo sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Grabe po ang po pwedeng i-accomplish niya. Now, in application, kung minamaliit natin ang ating mga sarili at nakikita natin ang ating kawalan, okay? And if we are admitting and acknowledging the fact that we are in reality, yung talagang we are totally nothing, that is good. And I am encouraging you, I am challenging every one of you, why not put your life in the hands of God? And I am telling you, one day, in His perfect time, ipopromote po niya tayo. Diba? Iaangat po tayo ng Panginoon. So kaya nga mga kapatid, pakinggan nyo pong mabuti po ito, sapagkat hindi tayo dapat mabuhay sa paningin, tayo po'y dapat mabuhay sa pananampalataya. Ang pinakabagay na dapat lang nating isecure ay ang katiyakan tayo po ay nasa kalooban ng Panginoon. Ang sabi po mga kapatid ni Asa, for promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. Ibig sabihin, sa Panginoon talaga, sa North. Di po ba? So, ang Diyos ang nagpo-promote. Kaya nga ang sabi niya sa verse 7, but God is the judge. He putteth down one and setteth up another. So, bago tayo tumungo o magpatuloy, lumusong ng malalim sa ating pag-uusapin ngayon, sa pag-uusapan natin, mga kapatid, bakit hindi muna tayo magkaroon ng evaluation? Na saan ka ba nanggaling? Saan ka nagsimula? Ano ang iyong buhay bago pa ang Panginoon? Or marahil nung early years ng iyong Christian life. Gusto ko lang pong mapansin nyo kung saan na kayo dinala ng Panginoon ngayon. Kung anong klaseng buhay na meron po tayo ngayon. Kung paano pong ginagamit na po tayo ng Panginoon ngayon. What I want all of you to realize and to recognize is the work of God in your life at kung saan na po tayo dinala ng ating Panginoon. Kasi minsan ang dali-dali natin pa-discourage sa mga presenting nararanasan natin, pero ang laki-laking encouragement na makita natin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa atin mula pa noon hanggang ngayon. So mga Kristiyano, mga kapatid, maging totoo po tayo, saan ka na dinala ng Panginoon? Mula sa kalagayang wala, mula sa kalagayang mahirap, mula sa kalagayang parang walang kwenta ang buhay, parang walang mararating. Pero tingnan nyo po kung saan na po tayo dinala ng Panginoon. So one way or the other, I can say that you experience in your life the promotion of God. Kaya when I say promotion, di lang tayo nag-uusap dito sa usaping pang-opisina o pang-trabaho. Mga kapatid, gusto kong makita nyo na sa usap ang promotion, pati kabuhayan, pati sa buhay po natin. Actually po, kahapon sa fellowship namin, talagang ako po ay na-overwhelm at na-amaze because even though ito po'y pinapangyari little by little, pero ang gusto ko po kasi patotohanan,
na hindi po totoo ang sinasabi ng marami na kapag ka ang buhay mo sa Diyos mo ipinagamit, sayang ang buhay mo. Walang mangyayari sa buhay mo. Baliktad na baliktad po yan. Sa totoo lang po, kung ang buhay ko, hindi ko isinuko sa Diyos, hindi ko pinagamit sa Panginoon, kung hindi ako dinampot ng Panginoon, anumang pangarap ko, anumang gusto ko, anumang plano ko, anumang mga bagay na nais kong marating sa buhay ko, sa totoo lang, yun ang walang kwenta, yun ang walang sayang. So it is not right to think and to say na sayang ang buhay pag sa Diyos mo ipagagamit. Mali po. Para sa akin po, lalo na sa usaping Kristiyano, sayang ang buhay na hindi pinagagamit sa Diyos. Sayang ang buhay na hindi po ibinubuhay para sa Panginoon. Mga kapatid, pakinggan niyo pong mabuti ito. Malinaw po ang sabi ng talata natin, for promotion cometh neither from the east nor from the west. Tatlong bagay po ang gusto kong bigyang pansin po natin sa usapan ng realidad ng buhay. Alam nyo, ang tao po may sariling paraan, may sariling plano, may mga gusto po tayong gawin. Pero sabi ko nga po sa inyo, maganda pong pumasok ang Diyos sa buhay natin. Magandang ang Diyos po ang talagang maghari sa buhay natin. Kaya ang gusto kong bigyang pansin po natin in the reality of life, the importance of God's intervention. The importance of God's intervention. Siguro po gamitin natin yung salitang pagka ang Diyos pumasok na sa buhay po natin. So, ito yung eksakto na gusto kong aminin sa inyo. I am completely nothing kung hindi po pumasok ang Diyos sa buhay ko. I am just a nobody. Kumbaga, walang kakwenta-kwenta. Ano man ang ambisyon ko, ano man ang gusto kong marating, sa totoo lang po, sa realization, kung hindi po pumasok ang Diyos sa buhay ko, walang kakwenta-kwenta ang buhay ko. At yan din po ang gusto kong sabihin sa inyo. Kahit sa mga tagapakinig natin, kahit gaano kayo kayaman, kahit gaano kaganda, kasagana ang inyong kabuhayan, kahit na po sabihin pa natin na kayo po ay nasa magandang profesyon, sasabihin ko po sa inyo, pag wala ang Diyos sa buhay nyo at pag hindi nyo hinayaang ang Diyos ang mag-intervene sa buhay natin, mga kapatid, hindi po magiging totoong matagumpay ang ating buhay. We should praise the Lord for His intervention. Diba? Pag ang Diyos na po ang pumasok. Kasi ang kakayahan po ng Panginoon, He controls the circumstances. Kaya huwag kayong mag-aalala. Ang isisecure lang natin, ikaw ay nasa kalooban niya. Kaya whatever experience, diba? Ano man yung mga karanasan natin na mararanasan natin sa buhay natin, tatandaan nyo po ito, ang Diyos pag siya na ang pumasok, ang Diyos pag siya na ang umentrada, pag siya na po, mga kapatid, ang kumilos, pag siya na po ang gumawa, pumanatag ka na. Anumang sirkumstansya, mga kapatid, God is in control. Kaya ang Diyos, hanggat siya ay Diyos, ang Diyos, hanggat siya ay nasa trono, mga kapatid, ano man ang sitwasyon natin, huwag kayong mangamba. Amen? Yes, it is always important to consider God's intervention in our life. Ang sabi po, for promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. So, saan tayo dinadala po ng talata? Ipinapakita po na talagang ang promotion, ang susi, ang Panginoon talaga. Kaya mga kapatid, huwag niyo pong itsapuera ang Diyos sa buhay niyo. Hayaan niyo pong ang Diyos, ang lagi. Di ba? Panginoon, pag kami mga kung ano-ano po akong plano, Panginoon, dito sa nilalakaran ko, medyo kung mali na po ako, ituwid mo po ang aking lakad. Di ba? So, yun ang ginagawa ng Panginoon Sa usapan po ng plano, sa usapan po ng tinatawag nating providence, in everything, mga kapatid. So, napakahalaga na tayo po, pabayaan po natin ang Diyos sa kanyang plano. At kapag po tayo ay nasa ating pong mga lakad, mga kapatid, be sensitive. And again, kinakailangan nating ma-discern kapag medyo pumapasok na ang Panginoon dahil mukhang nabubuhay ka na sa sarili mo. Mga minamahal, we know the experience of Joseph. That what Joseph experienced in his life, I can say, hindi po ito madali.
Ang lagi kong sinasabi, ngayon tayo po pag nagbasa ng Biblia, ang mga kwento para bang ang gaang-gaang ng lahat ng bagay. 'Di ba? Kasi kwento na tapos na yung kwento. Pero siyempre po, isa sa natutunan ko po, lalo na nung time na ako po ay talagang very observant po kung paano nagtuturo ang aming pong Pastor George Claridades. Kasi very passionate po siya talaga pagka nag-preach. Nako, kung inabutan niyo po yan. One of the most dynamic preachers na nakilala ko po ay ang aking pong pastor, si Pastor George. Kaya pagka nagtatanong yung iba na bakit napaka-dynamic mo, bakit napaka-energetic nyo po kapag ka nagpe-preach kayo, yun po yung pattern na sinundan po namin. Yung bang ilagay mo yung puso mo kapag ka nangangaral ka. So, mga kapatid, sa mga nakaabot kay Pastor George, alam nyo po yung sinasabi ko. Pero one thing na hindi ko makalimutan sinasabi po niya sa akin, kasi marami naman po talagang maaral sa Biblia. In fact, yung iba po, napakamasuri talaga sa salita ng Diyos. And that is right. That is correct. It is but right for us na talagang dapat masuri tayo kapag ka nag-aaral tayo ng Biblia. Pero one thing that I am enjoying even in my personal Bible study, way back then, nung ako po'y nagsisimula, napakalaki po na naitulong sa akin nung concept na sinasabi niya, it is good sometimes to approach the Word of God and to study it, to read it imaginatively. Ibig sabihin, gamitin po natin yung ating imagination. Yung bang parang yung paraan ng pagkakasabi and then yung pinaka-konteksto niya, di ba? Yung pinaka-konsepto na nais niyang iparating, that is very helpful actually. At yun siguro ang sagot doon sa mga tanong sa akin, na bakit po pag nangaral kayo damang-dama, yung bang ang idea po pasok na pasok at naintindihan. Kasi katulad po nung sinasabi ko, yung istorya po ni Joseph, di ba? Gamitin niyo po yung imagination ninyo. Ang Diyos nagsabi sa kanya, itataas siya. Pero tingnan niyo po yung mga pangyayari sa buhay ni Joseph. Di ba? Sunod-sunod po yan. Sa mga kapatid niya, sa naging amo niya, sa nakasama niya sa bilangguan. I mean, sa lahat ng naranasan po ni Joseph, talagang masasabi po natin na pinayagan po yan, na maranasan niya, na dinaanan po niya, sapagkat yan po yung stepping stone, tungtungan po. Pero mga kapatid, tingnan niyo po, hindi maganda trato ng mga kapatid niya sa kanya. At alam po natin na talagang very unfair na siya po'y naipakulong sa salang hindi niya ginawa. At alam din natin na may taong nagpaasa sa kanya. Pero tingnan niyo po, nung nakialam at pinasukan na ng Panginoon yung kanyang perfect na panahon at ayon sa kanyang perfect plan para kay Joseph. Hindi ba makikita niyo po na sino naglagay sa isipan po, kaninong gawa po yan? Mga kapatid, yung mga nararanasan natin sa buhay, maniwala po kayo. Kapag ka ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, alam ng Diyos kung kailan siya papasok sa buhay. Mga kapatid, ang gusto natin kasi gumawa na ng sarili nating paraan. At doon po nahahadlangan yung promotion na gustong gawin ng Panginoon sa atin. Di ba mga kapatid, kaya for me, dapat i-consider natin na lagi ang ating pong maging prayer, Panginoon, kapag ka po ako'y nakakalimot na, Panginoon, kapag ka po ako'y lumalakad na sa aking sariling direksyon, Panginoon, kapag ka ako'y puno na ng aking mga sariling plano, sana, Panginoon, mag-intervene ka, sawayin mo ko kung kinakailangan, sansalain mo po ako kung kinakailangan, at gawin mo kong sensitibo sa kung ano ang iyong nais gawin sa buhay ko. Naku, kung si Joseph po pumalag sa lahat ng pinayagang maranasan niya, hindi po siya makakarating kung saan siya nakarating. Di po ba? So, it is good to somehow consider that in the reality of life, God's intervention is very important. God is always perfect in His timing. Hindi po talaga nalilate ang Panginoon. Yung sinasabi natin God's delayment, that is in the human concept po. And I understand that. Alam ko kung ano ang ibig sabihin. Na minsan po kasi, bilang typical na tao, ang pakiramdam natin, bakit ang tagal? Bakit wala pa? Okay? So kaya, sa human perspective, parang ang tagal ng Diyos. Para bang late na. Di ba? Parang ganon. But, hindi po kailanman. Sa divine perspective, hindi kailanman po pwedeng maging late ang Panginoon. God is always perfect in His timing.
Alam ng Diyos kung kailan siya papasok. O, teka, masyadong nalilibang na yata ito, ha? Masyado na yatang, dala ng kanyang mga sariling plano at kagustuhan. Kahit nga po sa mga pastors, di po ba? Sa mga ministries natin, minsan naiinip tayo na gumagawa ng paraan. Mga kapatid, tandaan niyo po, anumang sirkumstansya natin sa buhay, ang Diyos ang nasa kontrol. And God knows kung kailan siya papasok. Alam ng Diyos kung kailan ang tamang timing, mga kapatid. Kaya kung kayo po'y may business, lagi nyo pong bibigyang pansin, maging sensitive kayo kapag kumikilos na ang Panginoon. Ibig sabihin, yun po, tatapikin niya kayo kapag nakakalimot na kayo, mga kapatid. Ikukorek na tayo kung kinakailangan. So, importante po sa buhay ng Kristiyano na ang Diyos ay manghimasok sa atin. Hindi ka po pwedeng mabuhay na ang gusto mo, walang pakialam ang Diyos sa buhay mo. Ayan, gamit ko na naman yung salitang pakialam. Di po ba? Nung minsan kasi, meron pong, humahanap lang yata na ang sabi ko, matakot kayo kapag ang pastor nyo hindi na nakikialam sa inyo. Siyempre po, sa context na yon, ang ibig kong sabihin, pag ang pastor nyo hindi na nagmamalasakit, ano man ang mangyari sa inyo, areglado lang sa kanya, yun po nakakatakot ng kalagayan kasi dinisenyo ng Panginoon, ang pastor dapat may pangangalaga, may pagmamalasakit, may paggabay sa kanyang mga miyembro. Akalaan nyo po bang meron po? Kaya yung mga nagpo-post po ng aking mga preachings, yung mga reels ko, lalo na yung hindi naman po, actually na-appreciate ko po na lumalaganap ang salita ng Diyos. Kaya lang po, nagugulat ako minsan, maglalagay po ng reels, lalagyan ng kanilang sariling words, tapos yung mga basher nila, ikikriticize po, ako po yung nakalagay doon. Hindi naman po yun. Kaya yung mga nagbabasa rin po, medyo aaralin nyo rin po yung konteksto, di po ba? Kasi yung iba po, yun ang gagawin. Kukuha po ng portion, yung pong salita na yun, iaalis po doon sa context, and then, yun na po ang ipupunto. Yung bang, kung meron pong nagpapalaganap na salita ng Diyos, may mga nagpapalaganap din kasi ng lagim Yung bang ang intention po, gumawa lang ng mga confusion, mag-display ng kanilang knowledge, mga kapatid, kaya dapat talaga masansala rin po yung mga mali ang kanila pong pagtuturo. Di po ba? So, sinabi ko po yan sapagkat sa totoo lang po, ako, wala nang po kay ibang concern, kundi ang mag-share lang ng salita ng Diyos. Pero kapag nangyayari po yan, mga kapatid, kasi ang pasok ng Panginoon, hindi naman po laging ang paningin mo paborable. Hindi. May mga pagkakataon pong papasok ang Panginoon, halimbawa lang po, ikaw ay medyo masyado na pong nag-e-enjoy sa mga ilang ginagawa po natin na hindi na ayon sa kanyang kalooban, papasok ang Panginoon. May paparana siya sa iyo. Diba? Maaring yung idea po nung nagmamataas, ibababa. Di po ba? Paparanasin ka ng Panginoon na medyo gigising sa diwa mo. Kaya hindi magandang hindi po makikialam ang Diyos sa buhay natin. In fact, siya nga po ang dapat gabay ng buhay natin. Siya nga po ang dapat nasusunod sa buhay natin. So, kaya ang mga pastor po, ginagamit po ng Panginoon yan para i-correct kayo kung kinakailangan. Kaya yun po yung context ng nag-post siya tayo na yun lang po ang kinuwang portion na ang matakot ka kapag ang pastor mo wala nang pakialam sa iyo. Alam niyo po, inilagay po nung mga, sa akin naman po hindi ako pumapatol sa ganun, kaya wag ko kayong mag-alala. Okay, ang sabi niya, kita nyo, may mga pastor na ganyan, na gusto lahat na lang pakialaman. Iba po yung kanyang gustong i-point out. Dahil sa leadership ko po, never na makikita nyo na ako po yung naging diktador sa mga miyembro. No. Kaya lang po, hindi po pwedeng ang miyembro mo, nahihirapan na, ang miyembro mo, mali na, ang miyembro mo, kung ano-ano na po ang mga pinagagagawa sa buhay, wala ka pa rin pakialam. Siyempre, bilang pastor, pumasok ka na sa eksena sapagkat yun po ang isa sa pamamaraan ng Diyos para i-correct ang dapat i-correct. Pero yung mga nakikinig po sa akin, lalo na nung presenteng panahon na ito po yung sinashare ko, alam po nila yon. Kaya lang po, merong iba talaga ang ministry. Ang ministry talaga, yung pong mag-create ng mga confusion doon sa mga tao. And be careful sa mga ganun po. So, again, hindi po ako affected. Nabanggit ko lang po because nagamit ko yung salitang pakikialam. So, sapagkat ang concept po in a positive aspect, yung pong idea po mga kapatid, nung sinasabi ko po sa inyong God's intervention, yung bang idea na kapag ang Diyos na po ang, kaya ako ang laging prayer ko, Panginoon kung may decision akong mali, please intervene.
Kapag may lakad po ako na mali, please intervene. Kapag may leadership system or masasabi nating style po ako na hindi ayos, I mean, kapag meron po akong mga hakbang, desisyon o ano pa mang, ang prayer natin dapat, Panginoon, di ba? Ikaw po ang pumasok at magturo sa amin. Tapos kapag may hirap ang sitwasyon natin, mga kapatid, yung mga nasa difficult situation po tayo, yung intervention ng Panginoon, matindi po yan. Kaya nga, isa sa dapat nating bigyan ng importansya yan. So, God's intervention. Always be reminded, folks, that He controls the circumstances. Okay? Second thing that I think we need to give importance is, di ba? I mean, we need to give importance to God's instruction. Hindi lang po yung God's intervention. Pinag-uusapan natin yung God's promotion, di po ba? At ito po'y napakagandang mabigyan ng pagpapahalaga. God's intervention and believe that He controls the circumstances. Di ba? Ikalawa po, yung God's instruction. Dito naman, gusto kong makita nyo that He corrects the character. Ibig sabihin po, yung pong mga instruction ng Panginoon, ang ating pong magandang mabigyan naman ng pansin ay yung kanyang pagtuturo, yung kanyang pagsasanay, at yung kanyang mga pagsubok. Diba? I mean, ang idea po kasi ng instruction, pagtuturo din po yan, mga kapatid. Ang promotion po, imposible kung hindi tayo matututo, kung hindi tayo tuturuan. Mga kapatid, He teaches us humility. Kasi di ba sabi ng Bible, yun daw pong mga nagpapakataas, mabababa. Pero yung nagpapakababa, sila po yung itataas. Therefore, if you want to experience and enjoy the promotion of God, He teaches us humility. Tuturuan niya tayo ng pagpapakababa. Kasi doon po natin mararanasan ang pagtataas ng ating Panginoon. Amen? He teaches us humility, mga kapatid. Kaya sa Bible, ang sabi po, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He might exalt you in due time. Okay? And He shall lift you up. Yun po yung sabi ng Bible. Kaya, mga kapatid, mga minamahal, sa totoo lang, sa akin nga, hindi ko nakikitang humility yun eh. Yung inaamin ko po kung saan ako nanggaling, kung saan ako dinampot ng Panginoon, kung ano lang po ang, di ba? So, para sa akin, nagiging totoo lang po ako eh. Na wala naman po talaga ako, completely, wala naman po ako. Hindi naman po ako yung para magmagaling sa kahit sino. In fact, kung susukatin nyo nga po ako, kahit po sa mga grammar, medyo dumarating sa punto na naiisip ko rin naman, tama ba yung nagamit kong grammar? Yung mga ganun po. At hindi po ako nag-aalangan na magtanong kung sino po ang marunong. Meron po kasing mga tao na dahil nag-aral mabuti, alam nyo naman si Freddy, kundi pa sinabihan ng sabi niya, Freddy, mag-aral kang mabuti, hindi pa ako matatauhan eh. Di po ba? Kasi nung nag-aaral ako, puro basketball ang ginagawa ko po eh. Nung nag-aaral ako, puro barkada lang po ako. Hindi ako bisyoso, pero barkadero po ako. Ang dami ko pong mga kaibigan, kasi yan po nakuha ko sa tatay ko. Mabuting makisama po ng tatay ko. Kaya kami magkakapatid, yun po ang pattern na sinundan namin. Ayaw namin nang lalamang ng kapwa. Talagang ang gusto po namin, yun talagang sinserong pakikisama. Naging Kristiyano pa po kami. Di lalo na po, mga kapatid. So, ang gusto ko pong i-point out, sa buhay po natin, bibigyan natin ng pagpapahalaga yung God's instruction. Diba? May mga pagkakataon po na dapat ito yung tinututukan natin. Ano ba yung itinuturo ng Diyos? Ano ba gustong ipakita ng Panginoon? Ano ba ang sinabi ng Panginoon? So, to listen to God's instruction is very important. Diba? And to learn mula po doon sa instruction ng Panginoon, importante rin po yun. Diba? Importante po yun, mga kapatid. So, He teaches us humility. He trains us in holiness. Hindi natin nature yun eh. Mahirap naman pagpalain po tayo ng Panginoon sa kalagayang puro, alam niyo po yun, lihis-lihis ang ating pambuhay.
Kaya mga kapatid, sinasabi po natin, yung iba po kasi, ang akusasyon nila, ang mga mangangaral daw po, hindi na nangangaral tungkol sa mga kasalanan, sa kamalian, para daw pong motivational na lang ang mga preaching ngayon. Meron po akong alam na mga ganun po ang kanilang estilo na hindi po Baptist. Kasi ang Baptist, ang isa sa pagkakakilalan mo sa Baptist, tapang sa pangangaral How I wish inabutan niyo po si Pastor George. Pag hindi po kayo natino, ewan ko na lang. Di po ba? So, ako po bukod sa takot ko sa Diyos, may takot din po ako sa Kanya Bakit? Kasi napaka-stricto po niya talaga. At nakatulong po sa amin yun, mga kapatid. Di ba? And you know what? Mahalaga po yung teaching, mahalaga po yung training, at mahalaga rin po yung testing. So, ang way ng Panginoon sa pagbibigay sa atin ng instruction or sa madaling salita, mga kapatid, para tayo po ay maikasa sa tinatawag nating promotion, ang Diyos po nagbibigay ng instruction. At dito pasok yung teaching, yung training, at yung testing. He teaches us humility. He trains us in holiness, mga kapatid. Yung idea na bago tayo ma-promote, before promotion, kailangan muna nating ma-purify. Diba? Mga kapatid, before He promotes, He purifies. Yan po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Kaya He trains us in holiness. And He tests us for honor. Diba? So talagang yung mga testings na yan, sabi ko nga, eto ngayon, nagkukwentuhan po tayo, blessing po sa atin, malaking bagay po sa atin. Pero alam nyo, balikan natin si Joseph. Tapos gamitin natin yung imagination na habang, kasi tapos na yung kwento sa atin, pero yung day-to-day na naging buhay ni Joseph, kasama yung mga kapatid niya na wala nang ginawa kundi pagkaisahan siya. Okay? Na talagang, kumbaga, mga kapatid, yung kaapihan na inabot po ni Joseph. And then, nung napunta siya kay Potiphar, gamitin nyo yung imagination nyo, naakusahan siya na napakabigat na kaso, mga kapatid. Just try to imagine kung ikaw si Joseph, baka bumitaw tayo, baka bumigay tayo. Yan talagang test sa karakter po niya. Kasi talagang yun ang gustong gawin ng Panginoon. Kaya mahalaga po yung God's intervention. Diba? He controls the circumstances. And then yung God's instruction, mga kapatid, He corrects the character. Kanyang itinatama, itinutuwid ang ating pong mga pag-uugali. May molding na ginagawa ang Panginoon sa atin. Bago ang promotion, molding muna, talagang preparing, purifying. Yan po ang ginagawa ng Panginoon. Alright? Sabi po nung ilan sa mga kaibigan nating pastor, pag nakikinig ako sa iyo, dami ko nakukuhang outline. Actually po, pumapasok po siya sa puso ng inyong lingkod as I share the message, as I share the Word of God. So kaya kumbaga, nagkakaroon lang po ng sistema, pero sa totoo lang po, yung concept, yung substance, talagang ano na po yan, mula doon sa naging pagtitiyaga sa amin ng aming pastor, sa pagdisiplina niya kung paano kami mag-aaral ng salita ng Diyos noon, sa matinding training niya kung paano dapat ipapangaral, even yung delivery ng aming pong pangangaral. Ito pong lahat ng ito, mga kapatid, training na ginawa ng Panginoon sa akin. So listening to God's instruction is very important, and putting ourselves in subjection to the instruction of God is very important. Mabanggit ko na po si Pastor Proby. Actually po, si Pastor Proby, kung tutusin, para sa akin po, complete package po yan. Yes. Bilang may mata sa mga pastor, I can say na talagang almost complete package po yan. So, pero alam nyo, ang nakakatuwa sa kanya, yung teachable attitude. Na kung tutusin, alam ko sa sarili ko, kung ang pag-uusapan, kapasidad, alam ko po, hindi naman po tayo nagkukumparahan Pero ang sinasabi ko po, admitted po ako, I know for a fact that this, pastor from his childhood, grabe ang training ng patriarka po dyan. Si Pastor June, ay grabe po ang training sa kanya. Yung pagiging stricto, and then yung example na ipinakita po sa kanya, at dahil pinag-aral po siya ng maayos, tuniruan po siyang maayos. Kasi ang difference po sa maraming mga pastor, ako po talaga aamin sa inyo, hindi naman po ako nagseryoso sa pag-aaral nung aking pong panahon. Hindi po.
Kaya nga sabi ko sa inyo, mercy talaga ng Panginoon. I'm not saying na hindi mercy yung sa mga nag-aral. Sa kanila naman, yung grace and mercy ng Panginoon na-reveal na sila inalagay doon sa mga masasabi nating anak ng pastor na talagang in-equip silang mabuti. So sa magkaibang paraan, gumagamit po ang Panginoon. Pero pansinin nyo po, tuwing makakausap nyo po yan, kahit ganito lang po ang inyong lingkod, lagi po niyan sinasabi, grabe yung naging impact mo sa buhay ko, pastor. Diba? Sa mga members natin sa Paris, narinig nyo how he expressed his heart, his gratitude, na talagang sa buhay po niya, bagamat napakaraming masasabi po nating factors kung bakit po siya ay very useful ngayon, pero yung marinig nyo from his mouth na ang inyong, aba, pobre at hampas lupang, alam nyo na po yon. So, alam ko sa sarili ko po yon that if not of God, wala pong magiging impact ang buhay ko. Kaya nakakatuwang isipin, mga kapatid, ang susi lang, di ba, yung pagbibigay importansya na pag pumapasok ang Diyos, hindi mo po pwedeng babaliwalain yun. Pag may instruction ng Panginoon, hindi mo po pwedeng baliwalain yun. Kaya kung ikaw ay tinuturuan sa pamagitan ng literal na pagtuturo, kung ikaw ay sinasanay sa pamagitan ng literal na pagsasanay, kung ikaw ay sinusubok at nakakaranas ng mga literal na pagsubok, lahat ng yan magko-contribute sa promotion, mga kapatid. Diba? Because our trials prepare us for triumph. Diba? Yun po ang magagawa ng mga pagsubok sa buhay natin, mga kapatid. Ikinakasapu tayo niyan sa tinatawag nating tagumpay. So, nabigyan pansin ko po, number 1, God's intervention. He controls the circumstances. Number 2, God's instruction. He corrects the character. And then, last but not the least, ito po yung God's installation. God's installation. He confirms the calling. Diba? Kung ang pag-uusapan natin, yung kalagayan na inputting understanding sa sinabi po ng talata, for promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. Ang sabi po, but God is the judge. Okay? Kaya ikaw, wag mong hintayin na parang ang papalakpak sa'yo, parang ang magpapala sa'yo, parang ang kailangan mag-angat sa'yo, yung pastor mo. Hindi. Ang Diyos po ang nagpo-promote. Kaya, wag pong ang service natin pakitang gila sa pastor. Mali po yun. Kasi nadidismaya ka, di ba? Kapag ka hindi napansin, kapag ka mali. Kasi dapat po, sa lahat ng ginagawa natin, ang ating pong talagang pinaka, masasabi nating motibasyon, ay yung promotion ng Panginoon. Yun ang enjoyable, yung God's promotion. Mga kapatid, tatandaan nyo po yan, ha? Maliwanag po sa talata na ang Diyos ang judge. Diba? Kaya walang dapat mag-a-accuse doon sa mga tao kung hindi pinansin yung ginagawa nyo. Kasi parang pinakikita mo na rin na kapag ka naka-apekto sa'yo, yung hindi pagpansin ng tao, parang sinabi mo na rin na kaya mo ginawa yan para sa tao na gusto mong pumansin sa'yo. Kung gusto nyo po ng pansin, doon na tayo sa talagang tiyak na lagi tayong papansinin at lagi niyang pinapansin ang mga hindi napapansin ng mga inaasahan mong pumansin doon sa ginagawa mo. It is good to make sure that in everything we do, we are doing that in the sight of God. Diba? Kasi ang nagpo-promote ang Diyos. Siya po yung judge, mga kapatid. Diba? Ang ginagawa po niya, ibinababa niya ang dapat ibaba, itinataas niya yung dapat itaas. Kaya yun po ang pinakamaganda, mga kapatid. Ang pinakamaganda po at ang pinakamatamis yung promotion ng Panginoon. Tingnan niyo po yung marami. Sa kapangyarihan, nag-aagawan sa kapangyarihan, nananapak ng kung sino-sino, naninira ng kung sino-sino. Sa church, hindi magandang practice yan, na maninira ka ng iba para umangat ka lang. Ang tawag po dyan, crab mentality. Di po ba? So, yung bang hahatakin mo yung iba pababa, at yung iba naman, ang nakakalungkot sa church, imbis na nagtutulungan, nagsisiraan. Imbis na nagtutulungan, mga kapatid, nagpapaligsahan. Mga Kristiyano, importante po na ang ating bigyang pansin ay ang pagtatalaga at ang paglalagay po ng Diyos.
Alisin natin ang inggit. Tatandaan niyo po ito. Pag nalungkot kayo, ako ang dahilan kung bakit nagre-rejoice ako sa ginagawa ng Panginoon sa buhay ng iba. Ang dahilan kung bakit nagre-rejoice ako, like for example, may mga kapwa ko pastor, may mga magaganda silang nararanasan. Para sa akin, yung magandang nararanasan nila, di ba, sa kalooban ng Diyos, makigalak ako. Sana ba pag hindi ako naging masaya, sana ba pag nainggit ako, mapupunta sa akin yun? Hindi naman po ganun eh. Kaya ang magandang i-develop yung attitude na maging masaya ka pag umaangat ang iba, mga kapatid. And then always put in your mind na hindi ka nakasalalay sa kahit kaninong tao. Hindi ka nakasalalay sa pastor mo. Hindi ka nakasalalay sa kahit kaninong tao sa paligid mo. Hindi ang boss mo ang totoong magpo-promote sa iyo. Ang Diyos na nakakakita sa iyo, ang Diyos na nakakapansin sa iyo, ang Diyos na kung saan perfect na husgado o judge, mga kapatid, hukom, siya po ang talagang magpapasya para sa promotion mo. Kaya, mga kapatid, mga minamahal, ito pong message na ito ipaalala. Kasi minsan kaya nagkakagulo sa church, may makikipag-usap kay pastor, sisiraan ng iba. O kaya, kapag medyo maganda nangyayari sa iba, hindi papansinin, pagkakaisahan. Hindi po magandang ugali po yon. Mga kapatid, hindi mo ikaaangat ang pagtapak mo sa ibang tao. In fact, may balik po yan. May konsekwensya po yan. May palo po yan. At nakakalungkot po yun, mga kapatid. Ang kalooban ng Panginoon, maging instrumental po tayo para po doon sa ikatataas din ng iba sapagkat ang way of God na pinupromote ang iba, like for example, nung early years ko po sa buhay ko bilang, manggagawa. Masaya na po ako kung ano po yung pinagagawa ng Panginoon sa akin. Masaya na po ako doon. Pero nung dumating na po doon sa time na i-assign na po ako na magpipreach, naku, maniwala kayo, ang nervyos ko po umaakyat doon sa... And then po pwedeng sabihin ng iba, di ba, manunula ka naman? Di ba? I mean, talagang, kumbaga sa idea, makata ka naman. Alam nyo po, okay po yun sa usapang sekular. Pero sa usapan po ng pangangaral, hindi pwedeng maging makata ka lang. Kailangan maalam ka sa salita ng Diyos. Hindi po ba? Kasi nung panahon po namin, sa mga ilan pong medyo curious, ano po, kasi ang father ko po, talagang ano po yan, kumbaga mambabalagtas po yan. Yung di ko dani ko, sa aming magkakapatid, kung tutusin, yan po ang mahusay na manunula eh. Ako po'y medyo, kumbaga, nung time po na yon, dahil may idea lang po sila, pero nung bata pa po ako, yung memory ko po talagang talagang medyo sharp. Ibig sabihin, sabi po nila photographic memory, di po ba? So, kasi, naaalala ko po, like doon sa school, pag kami nakaano doon, nakalagay ng mga quotations, mga masasabi nating nakalagay sa mga walls. Alam nyo, nag-stick po sa mind ko yan. Sa aba ng mga bato na hindi man lang naging bahagi ng isang gusali. Yung mga ganun po, mga kapatid. So ngayon, nagagamit ko po siya. Di ba? Biro ko nga po sa ilang mga nakaka-fellowship ko, lalo na kapag may edad na, pati po yung mga napapakinggan ko sa radyo, nare-retain po sa akin yan eh. Si Matar, ang munting prinsipe na nandahil sa kanyang kalikutan ay siyang sumagi patag-patatag sa kanilang kaharian. Si Matar, takbuhan at saklulo ng sino mang nangangailangan, isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. You see? Nami-memorize ko po. Yun po kasi ang disenyo ng Panginoon kasi yun nga po ang magiging gamit ng Panginoon sa akin. Yung mga adult ladies, natatawa nga po sila eh. Kasi noon po naririnig namin yung mga panawagan sa radyo. Katulad po nung ako po, si Miss Betty, ang inyong matapat na tagapayo. Nais ko pong ipabatid na ako ay walang kasama na nagpupunta sa bahay-bahay. Ang aking puntang gapan ay nasa Quiapo Building, Nobre 758, Calle Retalco, sa taas ng simbahan, di ba? Sa tapat ng simbahan ng Quiapo, sa taas ng Pacific Restaurant. Salamat po. Hindi ko alam, nahandoon pa po yun. Yung memory, At yun po, yung iba po kasi, kasi makata siya, magaling siyang magsalita. Actually po, hindi pa galing ng ministeryo, mga kapatid. Nung ako nga po, pagpipreach ni pastor, hindi ko malaman kung paano ko tatanggi, hindi ko alam saan ako. Talagang ang nervyos ko po, abot-abot. Diba?
So, yun po yun mga kapatid. Hindi ko po kinakailayo na ang family namin, ang tatay ko po, di ba, yung bang ang larong balagta sa ipagtatalo sa tulain, tinalutod na katwirang may indayog at damdamin. Dito natin masusukat kung ang Makatay may galing. Dito natin maraarok ang kanyang isip at salamisim. Yung mga ganon. Problema po, pag nangaral ka, hindi naman po pwedeng yun ang gamitin mo. Ngayon, ginamit ko lang ilustrasyon sa inyo eh. Ang kailangan po, alam mo talaga ang salita ng Diyos. Dahil kahit gaano ka makata, pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, wala po yan, mga minamahal. So, ang importante yung salita ng Diyos. And I can say na natutupo ako doon sa training ng pastor po namin. Alam niyo po, unang-unang preaching assignment ko, 7 last words. Ang akin pong ipipreach ay yung second saying, "Today shalt thou be with me in paradise." Yun po ang kauna-unahan ko pong preaching, mga kapatid. And you know what? Because of my observation, yun po, kung ano yung na-observe ko po sa pastor ko. Tinitingnan ko po siya, pag nangangaral po siya, kung paano niya ipinupukol ang salita ng Diyos, napakalaking help sa akin. Kaya even my very first outline, hindi ko po makakalimutan. The day of salvation, today. The delight of salvation, shalt thou be with me. Okay? The destiny or destination, di ba? The destiny sa salvation po in paradise. Kita nyo? Di ba? Early years, unang-unang preaching ko po yan, di ko makakalimutan. The day of salvation is today. Di ba? Sabi niya sa magnanakaw, today. Ang kaligtasan po, hindi bukas, today. Di ba? Ano ang saya ng kaligtasan? Delight. Ano po? Shalt thou be with me? Makakasama. Yun po ang sarap ng kaligtasan. Yung makakasama mo ang Panginoon. Amen? In paradise, yun yung patutunguhan. So, kita nyo, unang preaching po yun. Pero alam nyo po, yung preaching na yan, ganyan kaiksi yan ha. Pero nung isinulat ko po yan, kasi ang disiplina ng pastor namin, isusulat mo talaga yung preaching mo. Dahil kailangan, checkan po niya yan. Alam nyo po mga kapatid, yung pong unang preaching ko, 7 na yellow pages po. 7, yung yellow paper, 7 pages po yan, mga kapatid. Pero alam nyo po, sanginig ko, nung tumayo po ako doon, kasi ang amin pong time, mga 5 minutes, 7 minutes lang po, bawat saying. Di ikalawa po ako. Alam nyo po, yung 7 pages na yan, yung yellow paper, di ba, mas mahaba po yan doon sa sa intermediate ba yon? Yung pang, mas mahaba po yan. Alam niyo po mga kapatid, kala niyo ba nung nandoon po ako sa pulpito, nakita ko yan? Hindi po. Samantalang isinulat ko po doon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang karangalan po na ako po ay makasama sa mga tagapagsalita dito po sa 7 huling wika. Alam niyo po, kinakabahan ako. In detail, nakalista po yan. Pero nung tumayo na po ako, mga minamahal, hindi po ako makatingin doon sa aking pong notes. Tumutok po ako doon sa today shalt thou be with me in paradise. Kaya po, doon po, parang lumabas na spontaneous pa rin po, mga kapatid. So, yun po yung gift ng Panginoon. At masasabi ko po, mga kapatid, na yung pong mga napagdaanan ko pong training, yan po'y preparation ng Panginoon sa kung saan po niya ako gagamitin at kung saan po niya ako dadalin. Kaya nga napakagandang bagay po na kung saan magkaroon tayo ng ganitong awareness. Huwag kang umasa kung kani-kanino para hindi ka na-o-offend kapag hindi ka napuri ng iba, para hindi ka na-o-offend kapag hindi po naging makatarungan ng ibang tao sa iyo. Kasi ang totoo niyan, ang buhay po natin, ang pinakabatayan po natin, kapasyahan ng Diyos. At ang Diyos ang nagpapasya. Siya po ang judge. Siya po ang nagbababa, siya po ang nagtataas. Kaya for me, it is always good to consider in your life, in everything you do, in everything we do, make sure na ginagawa natin ang lahat, not in the sight of men, but in the sight of God. Kaya po pagka po may pinaglalagyan ng Diyos sa iyo, pahalagahan mo yan. Diba? Pahalagahan mo yan. So ako po, nung dumating sa time na ganun, hindi po sa church. Alam nyo kung saan po mga kapatid, sa mga Bible studies. Alam nyo yung magandang record po, na kung saan talagang ito yung gusto kong maging challenge sa mga workers natin.
Walang exaggeration po ito. I experienced na nung worker po ako, I am conducting 14 home Bible studies a week. 14, paano nangyari yan? Dalawa-dalawa po yan sa bawat araw. Hindi, may Sunday. Opo, pati Sunday namin, Bible study pa rin po yan. Alam niyo kung bakit? Kasi ang buong church halos, nagbi-visitation po yan. Aalis po kami ng 3:00. Buong church po yan para mag-visitation. Ako po, palibasa, ganun nga ang design ng Panginoon sa akin. Hindi ako yung basta house to house lang. Ang idea ko po is, may contact po ako, gagamitin ko po siya to invite, okay, yung mga nahanduroon po. At yan, kaya hindi ko makalimutan po ang Bughaw family. Shout out, Bughaw family, Preacher Vic, Ma'am Yoli. Yung pong pamilya po nila. Yan po ang pinaka masasabi nating record ng pinaka matinding Bible study na nahawakan ko po. Why? Sapagkat home Bible study namin yan, pero ang attendance po namin dyan 40, 60, at umabot pa po kami ng 80. Kumbaga parang malaking outreach na po yan, way back then. Pero home Bible study po yun. So hindi ko po makakalimutan ang Marquez family, yung Bible study po namin sa kanila. Kaya sila po nababanggit ko, yan po yung mga naging very productive. Alam niyo po ba na sa Bughaw family, napakarami po dyan ang hindi lang basta na saved, kundi ngayon po ay very instrumental and very useful sa ministry. Mga nakaposisyon po sa church, may preacher, may diakono, may treasurer, yung pong mga nasa Blessed Hope. Alam niyo po yung sinasabi ko. Okay? Yun po, naging tapat po ako sa kung ano yung mga trabaho po pwede kong magawa. Yung iba po kasi gusto sa church kaagad nakakatayo di po ba? In fact, kinakabahan nga po ako pagka sa church. Kasi deep thinker, lagi ko po naalala si Brother Lyndon. Kasi siya po talaga ang laging sumasama sa akin Okay? Si Pastor Cerilia, diba? Yan po. Yung mga nauna po, Pastor Fred, Pastor Jess, sila, mga nakikita ko po sila, ino-observe ko po sila. Pero si Sir Lyndon po ang lagi kong kasama. At si Pastor Cerilia, pagka nagba-Bible study po yan. Kaya nga nagbibiroan pa kami ni Deep Thinker. Kasi po sa Bible study namin, minsan nahuhulog yung papel niya. Kaya doon po namin nagba-brown out, yung mga ganon. So kaya siya pa lang, sinasabi na niya sa akin, ni Deep Thinker, na yun nga, may gift, may potential. Kaya naman ako, isa sa hindi ko kinakalimutan talaga, si Deep Thinker. Why? Because the Lord used him to encourage me. Malaking encouragement po, not knowing na yun ang preparation ng Panginoon. Noon natatakot kami, checkan pa kasi ni Pastor yung message namin. Di po ba? Kahit hindi po ako basta pa-check ko sa kanya kung ano po yung mensahe. Checkan niya kung nag-devotion ka ba ngayong umagang ito. Mga worker, makinig kayo. Gigising kami ng anong oras, magsiserve kami, pagmiministeryohan namin, siyempre, pati ang pastor. Pinupuntahan po namin sila sa bahay para mag-ministry. Di ba? Mag-minister, mga kapatid. So, napakalaking bagay nung training po na yan. And you know what? Yun po, napakinabangan po ng inyong lingkod. So, talagang gumawa ang Panginoon. So, lagi nyo pong tandaan na kaya tayong palitan ng Panginoon. Diba? Pagka nagmalaki tayo, kaya tayong ibaba ng Panginoon. So, kaya importante po na mabigyan pansin po natin ang lahat ng yan. Sa mga storya po na makikita natin sa Bible, nakita natin yung kanyang choice, diba? Kasi we believe that God is sovereign. Diba? Sovereign po siya. Siya ang dapat masunod. So, ang Diyos, hindi siya mahinang klase. Dapat alam nyo pagpili ng Panginoon. Diba? Si David, kahit sa kasaysayan niya, alam naman ng Diyos, being all-knowing kung anong mangyari sa kanya, pero choice siya ng Panginoon. Diba? So, yung, kumbaga, kahit sa isang igla, diba? Kaya kang palitan ng Panginoon, kaya wag magmamagaling. Tapos, control niya ang lahat ng sitwasyon, kaya dapat completely sa kanya magtiwala. Mga kapatid, mga minamahal, tatlong bagay po ang nakita natin. And yun po ang encouragement ko sa inyo. Let us enjoy God's promotion. Diba? Hindi ka laging ganyan. May plano Diyos sa buhay mo. Hindi laging mahirap ang buhay mo. Yung hirap mo ngayon, ang magbibigay ng tamis sa ginhawang ipaparanas ng Panginoon sa iyo. Yung difficulty ng training mo ngayon, yan ang magbibigay sa iyo ng appreciation. Diba? Sa promotion na gagawin ng Panginoon sa iyo. Mga kapatid, kung ikaw ay nagtatrabaho, sige lang. Diba? Gawin mo lang ang pinaka-the best mo. Magtiwala ka na nakikita ka ng Diyos. And in time, in His perfect time, ipopromote ka ng Panginoon. Mga kapatid, let us enjoy God's promotion. Tatlong bagay po ang binigyan kong pansin sa mensahe po natin. Number 1, God's intervention.
Yes. He controls the circumstances. Pangalawa po, God's instructions. Diba? God's instruction. He corrects. Diba? He corrects the character. And then, thirdly, God's installation. He confirms the calling. So talagang pag tinawag ka ng Diyos, maniwala ka. Hindi po pwedeng walang mangyayari sa iyo. Pag tinawag ka ng Diyos, merong paglalagyan ng Diyos sa iyo. Kung anak ka ng Diyos, maganda ang plano ng Diyos. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Nawa, napagpala tayong muli. And again, sorry po, sinikap ko sana talagang walang tapat sa ating pong sa ating pong mga kasama sa online. Pero siyempre po, medyo feel ko po talaga na yung mga regularly nakikinig po, ayaw nilang makamiss ng ating pong Believers Breakfast. Kaya I hope na na-bless pa rin po kayo at naintindihan natin yung ilan sa mga hindi nakasama po sa atin dahil hindi na ito ang oras para sa kanila, pero purihin pa rin ng Panginoon sa inyo pong mga nakasama para sa napakagandang paalala na ang promotion, Diyos ang nasa kapangyarihan. Diyos ang may kakayahan at siya ang may control. Kaya i-enjoy po natin yung God's promotion. Ano yung paalala ko sa inyo kanina? Let us experience God's promotion. And kung pinromote tayo ng Panginoon, let us enjoy God's promotion. At syempre pa, let us exalt God sa ating pong promotion. Okay? Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe na napakinggan po namin. Salamat din po kahit sa mga pastor na kasama po namin ngayon. Nawa ito po yung nakadagdag sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa mga masugid na taga-subaybay ng Believers Breakfast with BFDB. Salamat din po sa maayos na pahinga na naibigay mo po sa iyong lingkod at sa pagkakataon pa rin na makapagministeryo, lalo na sa mga laging uhaw sa big sa katuwiran. Thank you so much. We praise you, Lord. We thank you, Lord. We honor you, Lord. Gabayan mo po ang araw po ng bawat isa, lalo na dito sa bansang Pilipinas, at bigyan mo po ng masarap na pahinga ang mga nasa oras ng pamamahinga sa ibang bansa. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.